Good morning, magandang umaga ulit sa aking channel. Welcome, welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Kahapon ay nabasa natin ang 9 to 11 ng Kronika. Ngayon naman ay 12 to 14 ng Kronika pa rin, no? So yun nga, nakatala dyan yung mga kagaya kahapon na nabanggit, no? Yung mga lahi, lipi ng 12 angkan, ano? So, nandyan din yung mga naging tauhan na magigiting, yung 3 magigiting na tauhan ni Haring David, yung 3 magigiting na pinuno, no, na matatapang, mabibilis, na nakatala dyan, nandyan nakabanggit. At yung sa huli nga, yung ito pa ang ilan sa mga magigiting na kawal ni David na banggit yung mga pangalan, ano. Napakarami ng pangalan. Sabi dito sa chapter 12 ng Kronika, nandito nakasulat yung mga tagasunod, yung mga unang tagasunod ni David mula sa lipi ni Benjamin. Nandito narito ang mga lalaking pumunta sa Siklag at sumama kay David. Doon noong siya ay nagtatago kay Saul, sila'y kilalang mandirigma kaliwat kanan kung gumamit ng pana at asintado sa tirador sa lipi ni Benjamin mula sa angkan ni Saul. Yan. Nandiyan nabanggit yung mga kanilang mga pangalan. Si Asherer ang pinakapinuno at si Joas ang pangalawa. Parehong anak ni Simea na taga Gibea, sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Asmavet, sina Beraka at Jehu na parehong taga Anatot, si Ismayas na taga Gibeon, isa sa mga pinuno ng 30, sina Jeremias, Jehaziel, Johanan at Josabad na mga taga Gidera, sina Ulizay, Herinot, Bealias, si Marias at si Patias na taga Haruf, sina Ekana, Isaias, Ezarel, Joycer at Josebiam na buhat sa angkan ni Korah, sina Josia at Sebadias na mga anak ni Jeroham na taga Gedor. Tapos nandito rin ang mga tagasunod. Ang mga tagasunod ni David mula sa lipi naman ni Gad. Sa lipi ni Gad, ang mga sumama kay David ay mga mahuhusay na mandirigma at sanay sa paggamit ng sibat at kalasag, mababagsik na parang leon, at kung kumilos ay simbilis ng mga usa sa bundok. Nandyan nabanggit din ang pinakapinuno nila, no? Ang mga ito ay mga opisyal ng hukbo ng pinakamaliit na pinamahalaan ay hindi bababa sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Sila ang tumawid sa ilog Jordan ng unang buwan na ito'y umapaw at naging dahilan ng paglikas ng mga tao na nirahan sa silangan at kanluran sa kapatagan doon, ano. Tapos ang mga tagasunod ni David mula sa mga lipi ni Benjamin at Juda. Narito ang iba pang mga tauhan mula sa mga lipi ni Benjamin at Juda na sumama na rin kay David. Ang mga ito sinalubong ni David na nagsabing kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo, ngunit kung mga kaaway, kahit wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa ako ng Diyos ng aming mga ninuno. Noon din si Amasal na pinuno ng 30 ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nagsabi, kami sa iyo, O David,
kami kakampi mo, anak ni Jesse. Kapayapaan naway sumaiyo at sa mga kapanalig mo, sapagkat Diyos ang iyong kanlungan. Malugod silang tinanggap ni David at ginawa silang mga pinuno sa kanyang hukbo. Ang mga tagasunod ni David mula sa lipi ni Manase. Mayroon din mula sa lipi ni Manase na nakiisa kay David ng kanilang salakayin si Saul. Kasama ang mga Pilisteo, hindi na natuloy ang pagtulong niya sa Pilisteo sapagkat hindi nagtiwala sa kanya ang mga pinuno nito. Siya ay pinaalis at sinabing, malalagay lamang sa panganib ang aming buhay, sapagkat tiyak na kay Saul pa rin papanig ang taong iyan. Nang bumalik si David sa Sigla, dumating sa kanya ang mga tauhan mula sa lipi ni Manases. Ito'y sina Ada, Jodad, Jadiel, Mikael, Jobad, Iluy at Seletay. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng sanlibong kawal. Malaki ang naitulong nila kay David at sa kanyang mga tauhan sapagkat sanay silang mandirigma. Ang mga ito'y ginawa niyang mga opisyal sa kanyang hukbo. Araw-araw may dumarating kay David upang tumulong, kaya't nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Andito nakalista rin yung listahan ng hukbo ni David, yung mga lipi, yung mga sumanib sa kanya. Meron diyang sa Judah 6,800, magagaling yan na mahuhusay gumamit ng sibat at kalasag. Simeon 7,100, Levi 4,600, Johaida 3,700, Sadok kasama ang 22 pinuno na kanilang angkan. Benjamin lipi ni Saul 3,000, karamihan sa kanila nanatiling tapat sa angkan ni Saul. Ephraim 20,800, Manases 18,000, Isakar 200, Sebulun 50,000, mga kawal yan. Neftali 1,000 at 37,000 kawal armado ng kalasag at sibat. Dan 28,600, mga palaban yan at magigiting. Asher 40,000 at ang kawal na handa na sa labanan mula naman sa lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases na nasa ibayo ng Jordan. 120,000 armado at bihasa sa lahat ng uri ng sandata, nandyan din. Ang lahat ng ito ay handang makipagdigma at nagpunta sa Hebron. Naiisa ang layunin, gawing hari ng Israel si David. 3 araw silang kumain at uminom na kasama si David sapagkat sila pinaghanda roon ng kanilang mga kababayan, maging ang mga taga kalapit bayan ng Isakar, Sebulun at Neftali ay nagdala ng kanilang pagkain. Nagdala rin sila doon ng asno, kamelyo, bisiro at toro at sari-saring pagkain tulad ng harina, igos, mga kumpol na tinuyong ubas, alak, langis, mga toro at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel. Sumangguni si David sa mga pinuno ng mga ito yung kukunin nila yung kabanantipan, sumangguni siya sa mga pinuno ng mga pangkat libo-libo, daan-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel kung sasamahan siya sa pagkuha ng iyong kabanantipan, kung kalooban ni Yahweh na ating Diyos
Anyanyahan natin dito ang ating mga kapatid na wala rito, pati ang mga pari ng Levita nasa lungsod ng mga pastulan. Pagkatapos kunin natin muli ang kaban ng tipan. Napabayaan natin noong panahon ni Saul, sabi ni David. Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang iyon. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jearim ang kaban ng tipan. At dalhin sa Jerusalem, pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jearim sa Juda upang kunin ang kaban ng tipan ng Diyos ni Yahweh. Napagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inalalayan ni Uza at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumayaw at umawit sa aliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trompeta. Ngunit pagsapit nila sa gikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihilan sa kariton kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog dahil dito nagalit sa kanya si Yahweh. Kasi nahawakan nga, Kaya't namatay siya noon din. Nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza mula noon. Subalit natakot rin si David sa Diyos kaya't sinabi niya, paano kung ngayon iuwi ang kaban ng tipan? Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obed-Nadab na taga-lunsod ng Gat. 3 buwan doon na natili ang kaban ng tipan at pinagpala ni Yahweh ang sambayanan ni Obed-Edom, pati ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil naiwan doon yung kaban ng tipan. Ang ginawa ni David sa Jerusalem. Ito nga yung sa verse 14, si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya David ng mga kahoy na cedar at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito nagpahatid na batid ni David na pinagtibay naman na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. Ito ang mga anak niya na sinilang sa Jerusalem, sina Samua, Sobad, Natan, Solomon, Ibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elisama, Biliada, at Elifelet. Yun ang kanyang mga naging anak, At nagtagumpay sila sa laban ng Pilisteo. Nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, nilusob nila upang hanapin si David. Nalaman ni David kaya't hinarap niya ang mga Pilisteo. Unang salakay ng mga Pilisteo ang libis ng Ephraim. Itinanong ni David sa Diyos, lalabanan ko po ba ang mga Pilisteo? Magtatagumpay po ba ako sa laban sa kanila? Mayo ka, sagot ni Yahweh, pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. Kaya't sinalakay niya ang mga Pilisteo, Baal, Parsim, at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon na Baal Perazim. Naiwan doon ng mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan at inutos ni David na sunugin ang mga ito.
Sumalakay muli sa libis ang mga Pilisteo. Dahil dito muling nagtanong sa Diyos si David. Sinabi sa kanya, huwag mo silang sasagupain ng harapan. Excuse. Lumibot ka at doon ka sumalakay sa may likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na. Sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos sa kanyang laban, sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos upang wasakin ang hukbo ng mga Pilisteo. Ganun nga ang ginawa ni David at naitaboy niya ang mga Pilisteo mula sa Gibeon hanggang Gezer. Naging tanyag si David sa buong lupain at ginawa ni Yahweh na matakot kay David ang lahat ng mga bansa. Ganda, no? Isang magandang salaysay na naman ang ating nabasa, no, ngayon. Dito kay Haring David talagang sinalaysay dito na talagang napakaraming sumanib sa kanya, yung mga lipi, no, libo-libo, no. Napakarami, isang malaking hukbo yung kanyang nagawa at pinagtibay iyon ng Diyos at lagi siyang pinagtagumpay, lalong-lalo na sa paglaban. Talagang kasi bago siya sumalakay, bago siya gumawa ng isang hakbang, talagang sumasangguni muna siya sa ating Diyos, Kaya lagi siya pinagtatagumpay, sinasamahan at ang isa nga dito sinabi ng Diyos sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos upang wasakin ang hukbo ng mga Filisteo. So pinangunahan siya. Pinangungunahan yung laban niya. Nangunguna ang Diyos sa labanan kaya talo kagad, no, bago pa sila umatake. Talo na ang mga kalaban. Kaya pinagpala ng gusto si Haring David ng mga panahon na yun, Tayo rin sa paghingi rin natin ng tulong sa Diyos sa ating pakikipaglaban sa virus na to, sa nCoV na to. Alam ko at kiniklaim na natin, inaangkin na natin ang katagumpayan ng laban nito dahil pinangungunahan na ng Diyos ang labang ito. Kaya tayo magtatagumpay, angkinin na natin ang katagumpayan na yan. So, yun, nabasa na natin hanggang 14. Bukas ay ang babasahin naman natin ay ang 15 to 16. 15 to 16. Tapos 17 to 20. So 15 to 16 bukas ang ating babasahin. Inilipat sa Jerusalem, yung pagkuha na nila ulit ng kaba ng tipan, inilipat na sa Jerusalem. Yun naman ang ating babasahin bukas, Muli, tayo manalangin. Samahan niyo ulit ako. Ihanda natin ang ating mga puso. Kayo rin ay manalangin, upang sabay-sabay tayo manalangin. Marinig tayo ng ating Diyos, Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa aming lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Dahil nakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Dahil nakapagbasa na naman kami ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataon na lagi mong pinagkakaloob sa amin upang mapag-aralan, mabasa, maipahayag ang iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, kami nananalangin rin na tulungan mo rin po kami. Linisin ang aming mga puso't isipan, O God, na gumawa lamang ng tama, O God, una sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Lahat ng tao, Lord, ang aming mga presidente ng aming bansa, O God, ang mga presidente ng aming mga bansa, Lord, ang mga scientists, Lord, mga doktor, mga nurse, mga sundalo, police, O God, mga mayors, Father God, senador, Lord, pababa yang sa barangay captain, O God, mga frontliner, O Lord,
At kaming mga simple at mga simpleng mga tao, Lord, tulungan mo rin kami na makagawa ng kabutihan, tama, una sa inyo at sa aming kapwa, O God. Mag-isip ng tama, gumawa ng tama, magsalita ng tama, O God. Linisin mo ang aming mga puso at nawa ang iyong kapamaraanan lagi ang aming sundin, ang masunod sa buong mundo, O God. Your ways, O God, ang aming sundin. Ang iyong mga utos nawa ay aming sundin, O God. Gawin mo kaming mabuting tao. Gawin mo pong malalambot ang aming mga puso at malinis, O Diyos. Gawin mo po kaming mabuting tao sa buong mundo, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapitbahay, O God. Gawin mo kaming malinis at mabuti, O God. Salamat, Lord, dahil alam namin nakasakasama ka namin sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, sa aming panalangin, O God. Kami naririnig mo sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, lalong-lalo na ngayon, Lord, sa nangyayaring ito sa aming mundo, hindi lang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Lord. Alam namin na kasama ka namin at hindi mo kami iiwanan, O Diyos. Lalabanan namin ang labang ito, ang kaaway namin ito, na ikaw ang nangunguna, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan ng labang ito. At tapusin mo na to, aayusin ang lahat. Magiging normal na ang buong mundo, Lord. Makakapagsimula na kami ng isang buhay na maayos, isang buhay na masagana, isang buhay na natagumpay, O Lord, dahil po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord. Alam ko po at we claim it, Lord, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang mahahawaan. Magiging maayos na. At dahil palalakasin mo ang aming mga katawan, kalusugan, O God, hindi mo kami pababayaan. Kasama ng aming Panginoong Kristo, O God. Pasasamahan mo kami sa iyong mga libu-libong anghel, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil ang aming tagumpay ay sunod-sunod. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ng ito ay tagumpay na, O God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat ulit sa pagsama nyo na naman sa isa na naman nating Bible reading ngayong umagang ito, ngayong araw na to. At God bless po sa lahat. Mabuhay tayong lahat. Muli, sa mga bago pa lang sa aking channel, na mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, ating mga Bible reading, at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga video sa mga darating pang araw. Salamat, mabuhay tayong lahat, at God bless po sa ating lahat.